Good evening po. Yan. Good evening mga kapatid. Sige po, punta tayo sa aklat ng Mateo, chapter 26. Sa aklat ng Mateo, chapter 26, we will be continuing yung ating study sa part na ito. Yan. Babasahin ko po doon sa aklat ng Mateo. Kindly open your Bibles yan. Tsaka encourage na pag pupunta po kayo sa church, bring your own Bible ha. Masanay po tayo na magdala. Babasahin ko po doon sa verse based dito. Yan. 26, chapter 26, verse 26. Ang sabi ng Word of God. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake it and gave it to the disciples. And said, "Take, eat, this is my body." And he took the cup and gave thanks, or nagpray siya, and gave it to them, saying, "Drink ye all of it." Sabi niya, inumin niyo, huwag kayong magtitira. Kahit yung tinapay, kainin niyo, huwag kayong magtitira. For this is my blood of the New Testament, or the New Covenant, which is shed for many, for the forgiveness of sins, or remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Ito yung last niyang inom kasi after nito, yung sunod-sunod daw na inom dito is dun sa Passover lamb na. Kasama na lahat ng mga saints. And then sabi dun sa verse 30, and when they had sung an hymn, after nila mag-partake nung Passover, na may bago ng meaning, ay they sang an hymn, they went out into the Mount Olives. And then it follows yung betrayal ng Panginoong Jesucristo, and then kinaumagahan siya ay na-crucify. Ang title ng aking message ay The Two Ordinances or Two Ordinances of the Church. Ito na yung Lord's Supper. Last time yung baptism, no? Let's bow our heads and pray. Lord, thanks sa gabing ito. We pray for understanding, we pray for wisdom, we pray for guidance, we pray for insight, we pray for conviction, we pray for humility, we pray for your presence, we pray for the Holy Spirit na gumawa sa aming kalagitnaan. Encourage niyo po kami, palaguin niyo po kami, patibayin niyo po kami, and encourage our hearts to obey more of your word, thy truth, Panginoon, and to live para sa inyo, Panginoon. We desire na kailangan po ang tumanggap ng karangalan at kapurihan sa gabi pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Last time nakita na natin yung baptism dito, no? Yung isa doon sa ordinance or ordinances. Yung lesson natin ay yung Baptist Distinctives. Naisa mo ito? Na-i-post na ba yan? Pero yung lesson natin ay yung Baptist Distinctives na series. Ngayong gabi, yung lesson natin ay the Lord's Supper. Minsan marami itong tawag. Minsan ang tawag nila, pag pumunta kayo din sa 1 Corinthians 11:20, sabi doon, when we come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Okay? Minsan ginagamit natin yung word na Lord's Supper. Okay? Katulad ng title ko, yun naman ang usual na tawag. Pero minsan, doon sa Acts, sa 1 Corinthians 10:16, sabi naman ni Paul doon, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Sabi niya ganon. Tapos, sinabi rin niya, the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Sabi niya ganon. Yung isa daw, communion of the blood of Christ. Yung isa naman daw ay communion of the body of Christ. Yan ang minsan tawag sa Lord's Supper. Minsan ang tawag ay communion of the body and the blood of Christ. Minsan naman, dun sa first part noon sa 1 Corinthians 10:16, the cup of blessing. Sabi niya ganon. Yan yung mga tawag the cup of blessing or the bread of blessing. Kanina yung communion of the blood and the body of Christ. Ngayon naman, the cup and bread of blessing. Isa lang ibig sabihin yan, yung Lord's Supper. Sa Acts chapter 2, verse 46, ang sabi doon, and they continuing daily with one accord in the temple, the breaking of bread. Okay? Doon sa Acts 20, verse 7, the same words, break bread. Yun daw yung ginagawa ng mga saints. Pag napansin natin dito, iisa lang yung pinapatungkulan nila. Ito yung tungkol doon sa ordinance ng Lord's Supper. Iba-iba lang minsan yung tawag, pero yung activity, the same.
ito yung mahalaga na maintindihan din natin. Sinabi ko po last time, yung approach natin doon sa baptism is the same dito. Ang gagawin ko po, bibigyan natin ng definition, and then i-explain natin, and then aalamin natin yung importance or significance. Ano ba yung definition nito? Yung definition, basically, pag tinanong tayo, ano yung Lord's Supper? Simply, yung Lord's Supper ay ordinansa na in-institute o inutos ng Panginoong Kristo doon sa kanyang mga disciples. Yung kaninang binasa natin doon sa Matthew, sabi ng Panginoon, from now on, ganito na gagawin ninyo. Kayo, ito yung aking katawan, nag-pray siya, na yung katawan ko na may sacrifice para sa inyo, ito yung wine na yung represents yung dugo ko na maaagos para sa inyo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan ninyo. Ganun yung idea. Kumbaga, in-institute ng Panginoon yung Lord's Supper dito, baga yung Passover na merong bago ng meaning, na nandito rin yung mga elements, yung wine and yung or grape juice, tsaka yung unleavened bread, na kung saan ito daw ay gagawin ng mga mananampalataya, sineselebrate nila at gagawin nila hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kumbaga, ito ay ordinance na kung saan ay ino-observe dapat ng lahat ng mananampalataya. Okay? Sa church natin, meron tayong yung based sa Bible, ang ina-apply natin ay close communion. Hindi lahat ng tao pwedeng mag-communion dito. Okay? Yung members lang, local. We believe dun sa close communion. May tatlo yan eh. Open communion, pinapractice ng Catholic. Kahit tagasan ka, saan ka mapadpad, pag nagsimba ka, pwede kang mag-partake. Open communion. Regardless kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Hindi alam ng pare kung anong ginagawa mo. Pwede ka pa rin mag-partake. Kahit na mababae ka, nagbebenta ka ng drugs, o kung ano mang illegal yung ginagawa mo, basta nag-partake ka, wala siyang pakialam. Pagbibigyan ka niya. Open communion. Ganun yung ginagawa. Yung isa ay close. Pag sinabing close, walang D, pwedeng baptist ka, member ka sa ibang simbahan, pero pagdating mo sa isang lugar, may nakita kang Baptist church doon, tinanong mo sila kung pwede kang mag-partake, oo daw, kasi ang practice naman nila ay close communion, as long as you're a Baptist. Pero tayo, yung close communion natin is with D, ibig sabihin close. Exclusive para dun sa mga local members or yung members lamang ng church natin. Pero dito may kita natin, simply, yung Lord's Supper ay utos na ibinigay ng Panginoong Yesus para sa kanyang mga disciples, na nandito yung elements ng wine or grape juice and unleavened bread, na kung saan sila ay nagpapartake hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo. Basic lang, yun lang yung ibig sabihin ng mga kapatid. Pag pinansin natin ito mga kapatid, hindi binanggit doon sa binasa natin kanina. Pastor, sabi mo, i-observe ng believers yan hanggang sa bumalik ang Panginoong Kristo. Pero hindi naman nakalagay doon sa Matthew, kahit doon sa account ni Matthew, ni Mark, tsaka ni Luke. Kasi tatlong account yung merong account ng Lord's Supper. Sa Gospel accounts, tatlo lang, Matthew, Mark, and Luke. Pero yung sinabi natin kanina na i-observe ito hanggang bumalik ang Panginoong Kristo, nakalagay yun sa 1 Corinthians 11:26. Punta kayo doon. Kasi yung passages na ito yung passages na kung saan makikita natin yung doctrine na to. 1 Corinthians 11:26, ang sabi dito, for as often as ye eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He come. Sabi niya ganon. Habang ginagawa niyo daw ito, ang pinapakita niyo ay yung kamatayan ng Panginoong Kristo till He come. Yun yung keyword doon. Hanggang kailan natin gagawin yan? Until magbalik daw ang Panginoong Kristo. Pero mamaya, I'll speak dito more. Pero pag napansin niyo, Pastor, lagi natin ginagamit sa baptism yung word na ordinance. Baka minsan lumalagpas lang sa tenga natin. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin. Basically, ang ibig sabihin ng ordinance ay rule or law or batas. Pag sinabing yung dalawang ordinansa ng church, yung batas natin or rule na ginagawa natin or sacred ceremony na in-establish ng Panginoong Kristo, ano yon? Yung baptism tsaka yung Lord's Supper. Ginagawa natin yan. At least may idea kayo. Sa church, meron din tayong rule. Yan, ina-apply natin yan, yung dalawa. Lord's Supper and baptism. Kung di kayo aware, i-compare natin sa mga local laws natin. Di ba sa munisipyo, merong ordinances? Merong barangay ordinance. Bawal magtapon.
ng kalat kung saan. Merong specific lang na lugar, di ba? Barangay ordinance na lahat ng kalat ninyo doon lang ilalagay sa recycling facility. I think hindi lang yan barangay eh. Municipal ordinance yan. Okay? Meron din mga ordinance na binanggit, yung word na yan, nag-appear doon sa, pag pinansin natin, yung pastor, yung baptism, wala naman siyang directly na nakasabi na, this is my ordinance, gawin yung baptism, tsaka yung Lord's Supper. Wala nga, pero directly kinuman. Gagawin nyo na ito, sabi niya, in remembrance of me. Kumbaga, directly inutos ng Panginoon, this is our law. Sa atin, as a church, ito yung susundin natin. Pero may mga instances na yung word na ordinance ay nag-appear din sa Bible. Kaya lang, yung reference niya, hindi about doon sa command ng Panginoon, pero referring doon sa command ng mga tao. Okay, may mga ganon. May ordinance sa Bible na bigay ng Diyos o utos. Meron din sa Bible na mga utos na mababasa nyo na hindi galing kay God, galing dun sa mga tao. Katulad niya ng mga skriba na meron silang mga ordinansa, meron silang mga law, katulad din ng mga Pharisees na sila lang nagbigay, mga opinion, mga judgments lang ng mga religious leaders. Pero hindi yung context natin dito. Dito makikita natin yung ordinance na pinag-aaralan natin is directly galing sa Panginoong Kristo. Tinuro niya sa Matthew 26, tapos inulit ni Apostle Paul yung pinanggalingan nito. Sabi niya, na-receive ko to from the Lord Jesus. Inulit ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians 11. Dito makikita natin, sabi dito sa verse, punta kayo doon sa sa Matthew 26:17. Now, the first day of the feast of the unleavened bread. Kumbaga, yung context nito mga kapatid, atras tayo konti. Kasi parang nakita lang natin doon sa gabi na kung saan nag-celebrate ang Panginoong Kristo ng Passover with the disciples. Pero actually, yung isang buong linggo na daw yan ay nag-celebrate na yung buong Jerusalem or Israel ng unleavened bread. Sabi sa Matthew 26:17, now the first day of the feast of the unleavened bread. Yung unleavened bread, yan din yung tawag yung feast of the unleavened bread, yan din yung tawag doon sa Passover. Okay, interchangeable yan. Sabi dito, now the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus saying unto him, where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? Aware yung disciples doon sa event na nangyayari ngayon sa kanila. At sila ay mag-celebrate ng Passover na kahit ang Panginoong Jesus nag-celebrate. Sabi ng Panginoong Kristo, and he said, go into the city to such a man and say unto him, the master saith, my time is at hand, I will keep the Passover at the house with my disciples. Sabi niya doon sa mga disciples, pumunta kayo doon, may makikita kayong lugar, sabi niya doon sa lalaki doon, na gagamitin ng master yung area, na mag-celebrate siya ng disciples, mag-celebrate siya ng Passover with his disciples. Somehow, ang idea lang na makita natin, yung origin nitong practice ni Lord Jesus at that time, na binigyan niya na ng bagong meaning is from Old Testament. Originally, ito ay Passover celebration doon sa Exodus chapter 12, verse 27 and onward. Sabi doon sa verse 27, 26, and it shall come to pass when your children shall say unto you, what mean ye by this service? Kasi later on, inutos ng Panginoon yung Passover na gagawin ng mga Israelites. Ngayon, pag napalitan na sila ng generation, yung mga magulang na nagpa-practice nun, nawala na, tapos napalitan na ng mga magulang, ganun naman ang cycle eh. And then later on, may mga bata na hindi sila aware kung bakit ginagawa yung kanilang ginagawa, magtatanong daw sila, ma, bakit kayo nagkakatay ng tupa? Tapos pinapahid nyo doon sa pintuan ng bahay natin, tapos kumakain tayo ng bitter herbs. Piniprepare nyo yung lamb, tapos kinakatay nyo, tapos kinakain natin. Bakit natin ginagawa yan? Yung mga bagay na yun. Ang sabi ng Panginoon, itong, that ye shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover. Who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses. Hindi lang yung bahay. Ang idea, when he delivered our houses, yung mga pamilya natin. Hindi tayo nag-perish. Sabi ng Panginoon, itong sabihin mo sa kanila,
Pag nagtanong yung mga magulang, kayo yung kausap ko. Pag nagtanong yung mga anak ninyo, bakit kayo nag-celebrate ng Passover, eto yung sagot. Inutos ng Panginoon yan. This is the Lord's Passover. Originally, ang tawag dyan ay Lord's Passover. Nung time ng Panginoong Kristo, pinalitan na, the Lord's Supper. Nagpalit lang ng terminology, pero ito yung event na pinagmulan, yung Passover, yung pinanggalingan nito, na kung saan ang Panginoon, hindi niya pinatay yung mga firstborn ng mga Israelites, na kung saan, dahil doon sa dugo na inilagay doon sa kanilang pintuan, dahil nagkatay sila ng worthy animal, hindi dumaan doon yung angel of death, hindi sila napahamak. Ngayon, mula nung araw na yon na inutos mula nung sandali na yon, yung first Passover na yon, inutos na ng Panginoon na palagi na nilang gagawin yon. Pero isang beses lang ulit na banggit yan na ginawa nila. Pero I think, ginagawa na nila yan yearly. Okay? Ngayon, ang ginagawa nila kapag sineselebrate nila yung Passover, mula nung time, yung una, tapos yung mga sumunod na time, hanggang sa nakarating sa time ng Panginoong Kristo, ang ginagawa daw niyan ay a feast of remembrance. Celebration daw yan o pista na kung saan inaalala nila yung ginawa ng Diyos. Nakasama doon yung reenactment. Nire-reenact daw nila. Siguro sa isip nila. Hindi ko alam kung nag-i-skip ba sila. I think hindi naman siguro. Pero yung reenactment sa mind nila, nire-refresh nila yung isip nila, ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Paano ba niya tayo niligtas nung tayo ay nandoon sa Egypt? Nandoon yung ating mga ninuno. Ano ba yung kanya mga ginawa? Pinadala niya si Moises. Tapos nakipagtunggali siya doon sa mga propeta ni Pharaoh. Ano pang ginawa? Nagpadala ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises ng 10 plagues. Tapos eventually, niligtas ng Panginoon yung bayan ng Israel, nakalabas sila. Paglabas nila, hinabol sila ng Egyptians, nagpahinati ng Panginoon yung Red Sea. Ganun ang nangyari. Remembrance, kumbaga, inaalala nila kung ano ang nangyari. Yan ang makikita natin dito. Kumbaga, yung pagkain na ito ay mayroong ibig sabihin. Tapos yung kanilang hayop na kinatay nila, ang ginagawa nila doon ay niro-roast nila. Yung dugo, ipapahid. Tapos yung karne, iihawin. Tapos kakainin. Yung tinapay na gagawin, unleavened bread. Ibig sabihin, walang yeast, walang libadura. Kumbaga, simpleng-simple. Bawal daw magtira. Tapos pag kinain na daw nila ito, kakainin daw nila ito ng may pagmamadali. So kapag nung una nilang ginawa yon, kailangan nila magmadali kasi pinaalis na sila ni Pharaoh, tapos dumaan na yung angel of death that very night, kailangan nilang umalis. Kaya pagkatapos nilang kumain, umalis sila. Ngayon, sa time ng yung mga sumunod ng celebration, sa time ng Panginoong Kristo, anong ginawa nila? Sinalaw nila yon, nire-enact nila, kinain nila ng mabilis. Kakain sila ng tinapay na may bitter herbs na nagre-represent yung bitter experience nila doon sa Egypt. Tinitingnan ko nga kung kasama dito na, kasi sabi doon, kakainin daw nila ng mabilis. Tinanay kong tignan. Ay ko, paano nila re-enact? Ano yun, nagko-costume ba sila? Kasi kailangan, yung mga damit daw nila noon, may instruction ng Panginoon, itali daw nila yung mga sarili nila, maglagay sila ng garb, yung belt nila, tapos kainin nila ng mabilis, mag-wear sila ng coat, ganun ang ginagawa. Yung ano nila, tunic, tapos i-gird nila yung belt. Parang ang idea, aalis kayo anytime. Mabilis lang to. Kumain kayo, ubusin ninyo, and then aalis. Pero dito may kita natin sa time ng Panginoong Kristo, noong in-institute niya na ulit yung Lord's Supper, yung Passover, may kita natin, binigyan niya na ng bagong meaning. Yung tinapay na kinain nila, na unleavened bread, na walang libadura, na it represent yung walang sin, ito na pala yung katawan ng Panginoong Kristo. Yung ininom nila, yung wine dito, yun na daw pala yung dugo ng Panginoong Kristo na na-sacrifice para sa ating mga kasalanan. Ano ang nangyari? Ang idea, ang sinasabi ng Panginoon, dati sineselebrate niyo yung Passover lamb, na ito yung pagkakaalam ninyo. Kumbaga,
dahil diniliver kayo ng Panginoon from the hand ng Egyptians sa pagkaalipin sa kanila. Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng bagong meaning. Yung pagliligtas na ginawa ko para sa kaluluwa ninyo, yung redemption ng kaluluwa ninyo, ito yung bagong meaning ng Passover. Ako yung tagapagligtas ninyo. Ako yung nagligtas sa inyo sa mga kasalanan. Yung Passover lamb noon na alam ninyo na maghuhugas ng kasalanan, na magiging daan para hindi kayo maparusahan, na ipinahid doon, ako na yung ultimate. Ako na yung ultimate Passover lamb. Kumbaga, ako na yung matagal yung iniintay na lamb, yung kordero na mag-aalis ng mga kasalanan ninyo. Kumbaga, yung mga symbols na yan, in-associate niya na sa kanya. Yung bread, ako yun. Yung lamb, ako yun. Yung blood, dugo ko yun. Yung wine, ako lahat yun. Yung Passover, it's about me. Ako yung tagapagligtas ninyo. Kumbaga, yung pagliligtas ng Panginoon sa atin is true sa pamamagitan ng spiritual. Para hindi na tayo maalipin ng kasalanan, niligtas tayo ng Panginoong Kristo. Nagkatawang tao siya, namatay dun sa krus. Ngayon, dun sa kamatayan niyang yon, siya ang may karapatan kung kanino niya gusto ibigay yung kaligtasan na yon. Mga kapatid, natanggap nyo nung kapanahunan na kayo ay makakarinig na ng Ebanghelyo at mapagbubuksan. Anong right ninyo para ma-receive yun? Wala kayong karapatan doon. It's just, binigyan kayo ng Panginoong Kristo by His grace. Sino ba gumawa ng kaligtasan? Siya ang nag-purchase nun. Siya ang tumubos sa atin. Paano yung application nun? Kung sino yung gusto niyang bigyan. Kung binigyan ka ng kalayaan sa kasalanan, magpasalamat ka at magpuri ka. Kasi napalaya ka na. Dati alipin ako ng kasalanan, yung buhay ko walang direksyon. Pero by God's grace, by the redemption na nasa Panginoong Kristo, pinakawalan niya ako katulad ng ginawa niya doon sa Egypt. Pinalaya niya yung mga tao noon. Ngayon din, pinalaya din ako ng Panginoong Kristo doon sa aking mga kasalanan. Hindi na ako alipin ngayon ng aking mga kasalanan. Ngayon, sabi niya, gawin niyo ito in remembrance of me. So, yung mga symbols na yan, it's about Christ. Ngayon, ang gusto ko, i-celebrate nyo to in remembrance of me. Kapag ginawa nyo to, ako yung iisipin ninyo. Ako yung aalalahanin ninyo. Parang ano nga, no? Isipin natin, grabe naman yan. Siya yung center. Yung baptism, siya yung center nun. Bakit? Dahil dun sa pagbabautismo natin, pinipicture nito yung pakikiisa natin sa Panginoong Kristo na siya pala doon sa kanyang kamatayan, kasama na rin tayong namatay. Doon sa kanyang paglilibing, nailibing na rin tayo. Doon sa kanyang pagkabuhay muli, na katulad nung tayo ay lumabas doon sa tubig, nabuhay na rin tayong muli. Kasi galing tayo sa kasalanan eh. Patay tayo spiritually. Ano nangyari? Binuhay ka na rin niya. So, ganun ang idea. Kapag tayo nagpapabautismo, pinipicture natin yon na dahil sa Panginoong Kristo, naligtas na ako, nabago na yung aking buhay, namatay na ako sa kasalanan ko. Same way with sa Lord's Supper. Ganun ang idea na dahil sa Kanya, natubos na ako sa aking mga kasalanan, nahugasan na rin ako. Kaya lang, itong time ng gabing ito na in-institute ng Panginoon yung bagong meaning ng Passover, na later on ay tinatawag ng Lord's Supper, hindi na lang ito picture ng darating na Messiah. Kumbaga, this is now a fulfillment. Sa harapan ng disciples, tinupad ko na lahat. Ito na yung New Covenant. Pag pinansin yun sa Luke 22, punta kayo doon, para may makita natin yung connection na nakalagay pala doon na yung institution ng Lord's Supper na to. Sa Luke 22:17, and he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. Magpira-piraso kayo ng kanya-kanya. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, this is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Dito pag pinansin ninyo, parang nauna yung wine and then yung bread. Pero sa ibang account, nauna naman yung bread and then yung kanyang wine. I-move ninyo doon sa verse 22. Verse 20. Luke 22:20. Likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood.
which is shed for you. Sabi niya ganon. Sabi niya sa verse 20, inote niyo tong part na to, this cup is the New Testament. Yung phrase ng New Testament, ang ibig sabihin niyan ay New Covenant. Ibig sabihin, ito yung kasunduan natin. Ito yung tipan. Ito yung kasunduan na ginawa ng Diyos tsaka ng Panginoong Sokristo doon sa kanyang mga anak. Baga, ito yung kasunduan ng Diyos doon sa mga anak niya through His Son, the Lord Jesus Christ. Kumbaga, ang nag-testify o nag-ratify, nagpatunay o nagselyo ng covenant na ito, ng tipan ng Panginoon, tsaka doon sa kanyang mga pinili, tsaka doon sa kanyang mga hinirang, ay walang iba kundi ang Panginoong Sokristo. Paano niya sinelyuhan yung kasunduan na yan? Pinadanak yung kanyang dugo. Ni-ratify. Ang idea nito, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoong Sokristo dito na yung covenant na ito, yung New Testament na ito, doon sa kanyang dugo, ang idea ay naselyuhan daw or sanctioned by His blood. Alam nyo ba, noong unang panahon, para napapatunayan na yung isang bagay ay totoo, sabi nga doon, yung mga covenants or contracts were ratified by slaying an animal. Pag nagkakaroon sila ng kasunduan nila noon, ang ginagawa nila, nagkakatay sila ng animal. Proof na nagkaroon tayo ng kasunduan na may dugo. Yung kamatayan noon, ng animal na yun, yun yung selyo ng kasunduan natin. Ganun ang idea. Kaya yung mga inutos noon ng Panginoon sa mga bayan ng Israel, di ba naalala nyo? Sa Old Testament, ang dami niyang inutos. Yung mga batas na yon, actually, part yun ng tipan na ako, bilang inyong Diyos, kayo bilang tao ko, ito yung mga utos ko. Ngayon, nakikipagtipan ako sa inyo na ito yung mga dapat yung gawin, ito yung kasunduan natin, ira-ratify ko ito. Magkakatay kayo ng animal. Yung mga command na Panginoon, pag ginawa niyo to, good sa inyo. Pag di nyo ginawa, parurusahan ko kayo. Part yun ng covenant. Pero ang point ko lang dito na makita natin, yung covenant noon, yung tipan na ginawa ng Panginoong Jesus, na sinabi niya doon sa Luke 22:20 na this is the cup, this cup is the New Testament or New Covenant in my blood, o sa dahil sa aking dugo, or ratified by my blood which is shed for you, na same doon sa Matthew 26:28, for this is my blood of the New Testament which is shed for you. Na ang idea, ito yung ratification ng kasunduan between God at ng kanyang mga anak na mayroong nag-seal ng ating covenant, at yun ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Sokristo. Ito yung gospel economy. Pwede ba, pastor, hindi tayo selyuhan ng dugo? Pwede ba hindi niya kailangan mamatay? Hindi pwede. Kasi bakit? Without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. Required na kailangan niyang mamatay. So by His death, by His blood, then and only magkakaroon kayo ng forgiveness of sins. Kaya required. Anong point nun, pastor? The more you think, the more you meditate yung death ng Panginoong Sokristo para sa kasalanan mo na ikaw ay natubos dahil doon, the more you will love Him. The more na ma-appreciate mo na, Lord, you suffered because of me. Ganun ang idea nito, mga kapatid. And dito sa Lord's Supper na ito, mahalaga na makita rin natin dito yung element. Hindi lang natin nakita rito yung origin. Yung origin niya is dun sa Passover. Nakita rin natin yung bago niyang meaning. Diba? Nakita rin natin dito tignan natin yung elements niya. Binanggit dalawa yung hinighlight doon ng Panginoon. Yung bread and wine. Yung bread, paulit-ulit represents yung kanyang body na sabi ko doon, which is broken. Anong broken? Ano yung parang babasagin na nabasag, na broken. Hindi, ang idea ng word na broken doon, dito about love life, na nasaktan, na busted. Ibang broken yon, which is broken for you. Ang idea, suffered. Sabi, naghirap. So kapag binanggit ng Panginoon, take, this is my body, which is broken for you. Ang idea, which suffered for you. Take this, drink this blood, my blood of the New Testament, which is shed for your sins. Yun ang idea nito. Dalawa, yung blood, tsaka yung bread. Yung wine, tsaka yung bread, yung blood, tsaka yung body.
Dito, ang pinapractice natin dito, ang ginagamit natin ay wine na grape juice. Okay? Supposed to be wine. Pwede naman, if we decide, wala na ba tayong minor? Silin. So, pwede naman, kung gusto nyo, if we want na i-change yon, kasi sabi dito wine, pwede naman. Kaya lang iba parang ayaw nila. Sanay ba kayong makainom ng ganon? Ng red wine? Red wine talaga yon. Kasi bakit? Yun ang grape juice. Hindi naman yung parang, ano ba, inuman ba yun? Hindi. Remembrance yun. Hindi yun inuman na idea katulad ng iba na pag nagsasango-sango. Hindi ganun ang ano nun. This is in a religious context. Nandun yung solemnness ng activity na to. Yung katulad ng cup natin, parang baso-baso, chaser naman. Parang gin. Hindi ganun ang idea. Di tayo naglalasing o nag-iinom. We are observing yung Lord's Supper. Alam niyo mga kapatid, may mahalagang part dito na maintindihan natin eh. Yung sa elements, ano ba yan? How we should perceive yan. Mga kapatid, as I study ito, tsaka as I look doon sa wordings ni Apostle Paul, nakikita ko na ito ay symbolical. Okay? Katulad yan, sabi ng Panginoon, this is my body. Ano yung? Buhay siya eh. Yung katawan niya, naka-intact sa katawan niya, di ba? Pero sabi niya, take this bread, this is my body. Ano yun? Yung katawan niya, nandun pa siya, pero katawan niya daw yun. Anong idea? This bread represents my body. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung katawan niya, nasa kanya pa eh. Di pa siya na-sacrifice eh. Isa-sacrifice pa lang siya. Pero binigay niya na yung bagong meaning ng Lord's Supper na ito nga gawin ninyo at ito dapat ang intindi nyo. Yung bread represents my body. Yung wine represents my blood. Yung body ko, which is broken, suffered. Ibig sabihin, naghirap. Marami akong dinanas. Nasaktan ako. Yan ang idea. Yung dugo ko, through crucifixion, umagos. Ganun ang idea nito. Mahalaga na maintindihan po natin ito kasi may mga ibang grupo na iba yung intindi nila rito. Ang idea nila, hindi symbolical. Katulad ng Catholic. Ano ang view nila dito? Ang view nila doon sa bread and wine is transubstantiation. Ano yun? Sa paniniwala nila, yung pag nag-partake daw sila nag-communion sila, yung wine and bread. Hindi nga buo eh, kasi yung mga tao, partial eh. Disobedient niya eh. Hindi sila nagpa-partake ng wine, di ba? Pag pumunta ka doon, di ba ang kinakain mo, bread lang. Ano yun? Bread lang ang ino-obey mo. Hindi ka naman umiinom ng wine. Wala kang nakikita doon na nagbibigay din ng wine na iniinom, di ba? Para ma-practice mo o ma-fulfill mo yung command na to. Tama ba ako? Ha? Ano? Yung ostya. Wala na. Walang liquid. Kaya mali. Ang pananaw ng mga Catholic dito, this is a literal change. Pag daw nagpa-partake ka daw ng Lord's Supper o communion nila, yung tinapay daw doon, nagiging katawan daw yun ni Lord Jesus. Kaya nga trans. Anong trans? To change. Di ba? Yung mga transgender, nag-change ng gender. Ang idea nila, kapag yung bread and wine, pag nag-partake ka daw nun, at that very moment, nag-change daw yun. Yun daw yung nagiging katawan ng Panginoong Kristo. Mali. Yung Lutheran, ano ang belief nila, pati ng Reform? Sabi nila, sila naman yung consubstantiation. Mayroong word na cons. Tapos substantiation. Yung substance, yung bread and wine, yun yung substance eh. Sa kanilang belief nila, sabi, anong idea? Christ's physical body and blood are present in, with, and under the bread and wine. Anong ibig nilang sabihin? The bread remains real bread and the wine remains real wine. They do not undergo a fundamental change. Pero ito yung belief nila. But Christ's physical body coexists with them. Parang di ko makita yung difference.
Ang idea nila, hindi siya nagbabago. Kasi pag nag-partake na yung Catholic, sa isip nila, eto katawan talaga to ng Panginoong Hesus. Sa isip naman ng mga Lutheran, tsaka ng mga Presbyterian o Reform, sabi nila, hindi yan yung katawan. Pero nandyan yung katawan ng Panginoong Hesus. Hindi ko alam saan nila nakuha yun. I disagree both. Kasi bakit ganon? Naniniwala sila na kapag magpa-partake ka daw nun, parang pinifeed mo rin daw yung kaluluwa mo. Okay? Ganun ang idea nila. May mga reform ako nabasa na sa pananaw nila, kapag nagpa-partake ka daw ng Lord's Supper, ano ka daw niyan? Yan daw ay nagpapalago sa atin o nagpapatibay ng ating pakikiisa kay Kristo. Parang lalo kang tumitibay, yun ang belief nila. The more na nagpa-partake ka niyan. Pero sabi naman ng Panginoon, nasan daw tayo? Na tayo ay nasa kamay niya. Tapos yung kamay daw ng God the Father nandoon. Lahat na nasa kamay daw niya, walang mawawala. Oh, yun ang idea. So, ang point ko doon, sa sinasabi nila na kapag nagpa-partake ka, pinatitibay ka, parang unnecessary na yon. Na dahil lang doon sa ano na yon, parang mayroon tayong parang mystic kasi na may nangyayari sa kaluluwa natin. Lumalago tayo. Ano pa bang paglago yung kailangan mo kung ino-obey mo yun? Lumalago ka na talaga doon. Pero yung to think na kapag nagpapartake ako niyan, yung kaluluwa ko, lumalago, at what proof ko masasabi yun? Ano yung magiging basis ko? Alam mo, nung nagpapaglagi ako nagpapartake niyan, lumalago talaga yung kaluluwa ko. Paano mo i-assess yun? Kasi pag ako nagpapartake niyan, parang busog ako eh. Ano yun? O di magkakonect na naman yung physical, tsaka di mo na talaga masabi. Kahit ako, iniisip ko rin, di ko na masabi rin eh. Pero yun ang belief nila. Sinasabi ko lang dito. I don't, ano na yan. Pero balik tayo dun sa sinabi ng Panginoon, this is my body, this is my blood. Sabi nga ng isang commentator, the language employed by the Savior was in accordance with the common mode of speaking among the Jews and exactly similar to that used by Moses at the institution of the Passover. Simple lang naman eh. Tignan nyo to, representation. Sabi ni Moises, pag tinanong kayo ng mga anak nyo, itong sabihin nyo, yung practice na yan, it is the Lord's Passover. It represents the Lord's Passover lamb. It represents yung kanyang bread. It represents yung kanyang blood. It represents, yun ang idea. Ngayon, kung yan ay nire-represent, yan ay nagsisilbing paalala sa atin. Pag tayo nagpa-partake, tapos sa isip natin, ay ito yung this represents yung sakripisyo ng Panginoong Kristo, tapos yung dugo niya na umagos para sa akin, para sa kaligtasan ko. Ang idea nun, ito ay nagsisilbing paalala para sa atin. Ganon ang idea. Hindi naman pwede na pag nag-celebrate kayo ng halimbawa, kung gawin nating literal, nag-celebrate ka ng Passover, tapos yung sabi mo, ay, yung tupa na to, eto mismo yung tupa noon. Hindi nga, ibang generation ka na eh. So ngayon ang idea, paano nga natin titignan? We have to realize na ito ay representation. Ito ay symbolical. Kumbaga, pag tayo nagpa-partake, yung wine tsaka yung bread, these are symbols na binigay ng Panginoon para ma-represent yung actual na body niya tsaka dugo niya na natubos, na nagsakripisyo o nahirapan, na ialay at umagos yung dugo para sa kaligtasan ko. Yung mga yan, nagsisilbing simbolo para maalala ko kung ano yung ginawa ng Panginoong Kristo para sa akin. Yun dapat yung ma-realize natin. May mga habang inaaral ko ito, iniisip ko, paano ba nila sila-celebrate ito? Kasi meron silang pattern doon sa Old Testament, yung ibinigay ng Panginoon. Pero pag binasa rin natin yung New Testament, may mga ilan tayong makikita na habang sinelebrate daw ng Panginoong Hesus yan, may mga makikita kayong ganitong part sa Mark 14:26. And when they had sung an hymn, yung binasa natin kanina, di ba?
nagpapartake sila ng Lord's Supper, yung ubaga, yung bread, nagpapartake sila ng wine, tapos kumakain sila ng karne ng lamb na na-sacrifice. Part talaga yun. Tapos kumakanta sila. Ano yun? Yun lang ba yun? Pag tinignan natin yung ginawa ng Panginoong Kristo, eto daw yung nangyari doon sa buong gabi. Historically, based doon sa Gospels, mayroong preparation. Sabi niya, pumunta kayo doon sa doon sa venue, may makikita kayong lalaki doon. Sabihin nyo, gagamitin ko yung lugar na yon para mag-celebrate ng Passover with you. O di pumunta sila, may preparation. And then pagdating niya doon, nag-start na yung meal. Nagluto sila, yung dapat nilang gawin, ginawa nila. Pag tayo mag-o-observe ng Lord's Supper, hindi na natin ginagawa itong nagkakatay tayo ng karnero, di ba? Si Lord Jesus, ito yung the way they celebrate yung karnero. Tayo, yung pagkain na yon. Tayo ba kakain pa ng karnero ngayon na gagawin nating literal? Of course not. Bakit? Sinabi na ng Corinthians na Jesus Christ is our Passover. Ang idea, siya yung lamb. Magkakatay pa ba tayo para ma-represent siya? Hindi na, alam na natin eh. Baga, by faith, alam na natin yon. Ano lang yung in-institute na sinabi niya na kailangan nandun yung remembrance, na nandun yung element. Ang sabi lang niya is bread and wine. Hindi niya na inulit yung na from now on, ito yung body ko na which is broken para sa inyo. Ito yung aking wine, this will serve as represent yung aking dugo. And then, magkatay kayo ng lamb. Hindi na. Kasi baga nabanggit na yung lamb, yun na rin yung bread. Siya rin naman lahat yun eh. Siya yung Lamb of God. Siya yung bread of the bread from heaven. Baga ganito yung nangyari. Sa time ni Lord Jesus, mayroong preparation, nag-prepare sila ng meal, kumain sila, tapos nung gabing nun, yun din yung time na may washing of feet. Pag tayo ba nag-commemorate ng Lord's Supper, mga kapatid, mag-partner-partnering muna tayo, maghugasan tayo ng kanya-kanya nating paa. Diba? Pastor, mayata, kasla spa, foot spa. Hindi na natin kailangan gawin kasi doon may meaning ang Panginoon. Bakit niya tinuro? Alam naman natin na maglingkod kayo sa isa't isa. Pwede ba wag na natin gawin yan? I think, kasi wala na kayong mababasa kahit doon sa inulit ni Apostle Paul, doon sa church ng Corinth, kung gagawin pa nila ulit yan. Wala kayong mababasa. So, pwedeng hindi na natin gawin yan. Kaya lang, kung gusto natin i-observe yan, ganito na lang gawin natin. Pwede ba i-remind na lang natin yung isa't isa na maglingkod tayo sa isa't isa? Pag tayo iniisip ko nga pag tayo Lord's Supper the next time, pwede ba ano natin ito, i-change natin? Wag papasok dito. Isarado mo tong pinto. Andun yung preparation, yung meal, tapos yung washing of feet. Siyempre, di na natin ginagawa yan. Ang pwede natin gawin dyan, i-remind na lang natin yung bawat isa na mag-serve. Kasi naman ang meaning yan Dun sa nangyari ng last na Passover, mayroong in-identify na Judas, di ba? In-identify yung betrayer. Sabi ni Lord, mayroong magkakanon mo sa akin. Gagawin ba natin dito? Gusto nating sundin yung Lord Supper ni Lord Jesus, yung pattern niya. Siyempre, wala na tong part na to. Alam nga sabihin natin dito, mga kapatid, meron ditong Judas. Sino yung betrayer dito? Gumagawa ka naman ng di ko sinabi. I-open mo nga, Gus. Sinobrahan mo naman. Pati hindi sinabi, ginawa na. Diba? Pero dalawa yung malinaw doon. In-institute niya yung bread, yung institution of the cup, and then pagkatapos nun, nagkaroon sila ng kantahan, and then, most likely, pwede ba, wala tayong nakita doon, pastor, na nagpe-pray, pero by practice, nagpe-pray ba tayo pag Lord's Supper? Yes, di ba, doon sa giving of, pag yung break, yung kinuha na yung bread, nag-give thanks, nagpe-pray, yung wine, nag-give thanks. Yung closing kaya natin, aside doon sa closing hymn,
Pwede ba mag-prayer tayo? Yes. Yung simula natin, pwede ba lagyan natin ng prayer? Yes. Siguro i-incorporate natin dito yung part na i-remind natin yung isa't isa doon sa lamb. Na yung lamb na natin ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. I-remind natin yung bawat isa doon sa washing of feet. Na yung lesson doon is serve one another. Pwede natin i-incorporate na i-remind yung isa't isa. Sa modern celebration ng mga Jew, umabot nga daw to ng 15 steps eh. Pero hindi ko natitignan, masyadong mahaba eh. Pero pwede nyong i-research na sa time pala ng mga modern Jew ngayon, meron silang 15 steps na ang tawag nga nila dito, seder eh, which is meal. Actually, yung Lord's Supper, this is a meal. Andun yung idea na sama-sama tayong kumakain. Alam nyo, mahalaga ito. Sama-sama tayong kumakain, sama-sama tayong nagpa-partake ng Lord's Supper. Ang din natin ginagawa dito is yung time ng Corinth, pag sila nagpa-Passover, kumakain muna sila. Anong kumakain? Common meal. Dala-dala ng ulam. Nag-fellowship. And then after nun, saka naglo-Lord's Supper. Tayo kasi minsan ang practice natin. Sa kanya-kanya na tayong kumakain. Sinabi rin naman ni Paul, kasi nung ginawa nila yon na kumakain, nagkaroon naman ng problema. Yung mga may kaya, di naman nag-share. Yung mga walang pagkain madala, walang ma-share doon sa common meal nila, hindi naman binibigyan ng ibang mga kapatid. Gutom na gutom sila, lunok na lang ng lunok. Siguro nakita nila yung ulam na imas dayta. Ganoon lang sila ng ganon. Pero mahalaga ito, bakit? Kasi by doing yung Lord's Supper, we are actually commemorating yung death ng ating Panginoong Kristo. Yung commemorating is pag-alaala. Okay? Hindi lang ito pag-alaala, ito rin ay celebration. Tingnan niyo yung mga importance. Bakit mahalaga yung Lord's Supper? This is a remembrance. Inaalala natin. Pangalawa, this is a celebration. Bakit? Kung naiisip natin na namatay ang Panginoon para sa atin, na ilibing siya, na buhay na nagmuli para sa kaligtasan natin. Kumbaga, do masakit yung nangyari na yon, pero there are part na nagpapasaya sa atin. Kasi bakit? To realize that He died and was buried and resurrect para sa kaligtasan natin. It makes us happy. Diba? So it is a celebration. Not only it's a commemoration, it's also a celebration, and it is also a cooperation. Ano yung cooperation? Ang idea, pag tayo naglo-Lord's Supper, pinapakita natin yung pakikiisa natin. Kaya pag tayo nag-announce na mayroong Lord's Supper tayo, by all means, see to it na maging part kayo, mga kapatid. Kasi ito ay expression ng ating pakikiisa doon sa ating mga kapatid, doon as a body. Baga part ka ng unity. Para tayo magkaroon ng pagkakaisa, do your part. Baga lahat tayo magko-contribute doon sa cooperation. Mag-cooperate tayong lahat para magkaroon ng pagkakaisa. Sabi nga dito but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Pwede ba wag akong mag-partake? Pwede kung pwede, pero hindi ka nagko-contribute sa cooperation. And sa paano yun? Kasi minsan may inaalala ako, baka may kasalanan ako. Kaya nga, papasok dito yung this is a time of consecration. Yung ibig sabihin ng consecration is setting apart. Baga, hinihiwalay tayo. Nangyari na yan. Dahil niligtas tayo ng Panginoon, consecrated na tayo. Sinet apart na tayo para sa service ng Panginoon. Ba't inulit pa natin dito na ito ay consecration? Baga, yung celebration o yung remembrance natin ng Lord's Supper, yung activity na yan, nagsisilbering consecration. Kumbaga, ang idea nito is re-consecration. Parang nire-remind natin yung sarili natin na ako pala ay tinubos ng Panginoon, dinedicate niya ako para sa Kanya, kaya dapat ay paglingkuran ko siya. And lastly, this is an anticipation. Pag tayo nagpa-partake ng Lord's Supper, parang dinedeclare natin na babalik ang Panginoong Kristo. Di ba sabi niya, do this in remembrance of me till He come. Sabi nga ganon. Gagawin niyo daw yan, sabi ni Paul, till He come. Sabi nga ganon, no? For as often ye eat this bread and drink this cup, ye do show. Pinapakita ninyo yung kamatayan ng Panginoong Kristo till He come. Sabi niya ganon. Let me end.
Alam niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng ordinansa na ito, napapaalalahanan tayo doon sa kamatayan at pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Naipapakita nito yung ating pagkakaisa, dinadala tayo doon sa self-examination. Kaya pag tayo ng Lord Supper, di ba, may moment tayo ng silence. Para saan yun? Para mag-examine. Kasi nakalagay naman dyan sa Corinthians na mag-e-examine tayo ng ating mga sarili. At the same time, pag tayo ng Lord Supper, pinapakita natin yung anticipation dun sa kanyang pagbabalik. Alam nyo, all in all, pag tayo nagpapartake ng Lord Supper, ini-encourage tayo nito na mabuhay ng tama. Ini-encourage tayo nito na paglingkuran siya. Lord, kasi pag pag tayo e-examine, tinatanong natin sa sarili natin, Lord, ano bang ginagawa ko para sa'yo? Meron ba? Maganda na ba itong ginagawa ko, Lord? O parang kulang pa Okay daw yung ganun. Sabihin, we are examining yung sarili natin. Kung may pagkukulang tayo, kinakalibrate natin. Lord, patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako para mapaglingkuran ko pa kayo lalo. Yung service ko ba, yung giving ko ba, am I being more generous? Am I being more loving? Am I being more patient? Tulungan niyo po ako, Lord. Di ba? Ang ganda kapag ganun. Encourage tayo na mabuhay ng matuwid, maglingkod sa Kanya. And habang ginagawa natin ito, with the idea na in remembrance sa death ng ating Panginoong Kristo, hindi natin maiiwala yung pagbabalik niya. So, na-encourage tayo na dahil babalik siya, magre-ready ako. Diba? Magpe-prepare ako. Kaya gawin natin ito mga kapatid regularly, biblically, and reverentially. May naalala ko nung last time, nung ginawa daw natin ito, parang first time niya. Sino ba yun? Yung last time, sinong first time yung last time? First time niya yan na mag-partake. Nalala ko may nagsabi na sa akin parang very parang very solemn. Which is tama, gawin natin talaga yun with reverence. Kasi si God yung nakatingin sa atin. Tsaka permanent ordinance to mga kapatid. Hanggat hindi pa bumabalik si Lord Jesus, hanggat may naliligtas pa, bautismohan natin. Hanggat hindi pa siya bumabalik, mag-partake daw tayo mag-celebrate daw tayo o mag-remember ng kanyang death, yung Lord Supper. Gagawin daw natin yan hanggang sa pagbabalik niya. Until such time na gagawin na natin yung Passover Lamb or Lord Supper doon na sa heaven, kasama ang Panginoong Kristo. Kaya the more na ginagawa natin ito, something na nailalagay din sa isip natin, yung reality, yung katotohanan na yung church natin, na ang ulo natin dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Hindi ako. Si Lord Jesus. Siya yung nakatingin sa inyo. Siya yung, sa Kanya kayo nag-identify o nagkaroon ng pakikipag-isa nung kayo nabautismohan. Pag kayo nag-partake ng Lord Supper, siya yung tumitingin sa inyo. Pag kayo nag-examine, siya yung nakatingin sa inyo. Sa atin mga kapatid. So, may we regard these things. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give praise and thanks sa inyo. Praise Him, I pray. Amen. Sige po, mag-prayer partner tayo mga kapatid. Partner na lang si Daddy, tsaka si Sai. Ako, tsaka si Ron. Tapos si Bert, tsaka yung mga bata. Tapos si Sister Jo, nag-partner na kayo ni Rena. Okay lang kayo? Palagi kayo? Sige. Sino yung hindi mo napapartner pa? Jo. Sino hindi mo napapartner madalas? Sige. Si Mia. Partner mo si Mia. Si Cha. Ikaw na lang pumili. Pag tinawag ko, pili ka. Para yung very seldom niya mapartner. Si Eunice kasi Cha, si Joanne tsaka si Mia. Sister Marisa, would you like na makapartner? Yan, mga nasa likod. Si Rena, sis. Sige. Sino sa'yo? Si Lynn. Okay lang. Si Angel tsaka si Sister Remy. Si
Sino bang wala? Si Adela at si Ma'am. Okay na? Last time kayo? Si Lynn walang partner? Okay na. Urgent, sino? Pagpili natin yung si Tatay Marcelino, asawa ni Nanay Mercy, nasa hospital daw. Pagpili natin yung healing. Tapos yung mother-in-law ni Sister Marisa. Si Nathan, sakit daw. Terry Spears, alalahanin nyo yung friend namin. Si Lolo Spears. Tapos yung ano ni Jazz, urgent. Application ni Jazz, pag-pray niya lang. Okay? Alalahanin nyo sa DepEd. Okay, let's vault out mga kapatid. At mag-pray muna tayo.